everyone, we are the group 1 and we're here to discuss about tally stick and abacus in computing history. But before that, I'm Diana James. I am Lindsay Culia. I'm Aliyah Gomez. So, before we proceed to our main discussion, we have 4 objectives for our reporting. So, number 1 is to provide background information on tally stick and abacus. Number 2 is to explain their purpose and functions as early computing tools. Number 3 is to describe how they were used in practice. And lastly, number 4 is to demonstrate how they work. So, let's begin. So first, we will tackle about tally stick. So what is tally stick? Ang tally stick daw po is notched pieces of wood that split lengthwise into 2 parts or bone. And if hindi po kayo familiar sa word na notch, ang notch po sa Tagalog ay may hiwa, may bingaw, or may uka. Na ito naman po ay makikita natin sa tally stick. Then, if nagtataka po kayo kung bakit dalawang uri ang meron ng tally stick, which is ang buto at ng wood or kahoy, is dahil po naging sikat siya sa dalawang era or period. So, una nga pong ginamit nila ang tally stick sa Upper Paleolithic era, which is 44,000 to 20,000 BC or before Christ. And alam naman po natin na ang Upper Paleolithic era or Paleolithic era is kadalasan pong ginagamit nila doon ay buto ng hayop. Kaya buto po ng hayop ang ginamit nila bilang tally stick. And unang-una po nilang ginamit doon ay ang lebombo bone. Yun po ang pinakamatandang ginamit nilang tally stick, which is 44,200 to 43 years old. And ito po ay natagpuan nila sa border cave ng Lebombo Mountain, kung kaya't naging Lebombo po ang tawag dito, which is siya po ay nasa Eswatini or sa Southern Africa. And next po na pinakang matanda is ang wolf bone. Ang wolf bone naman po ay 30 years old, which is natagpuan naman po siya sa Czechoslovakia, which is sa Central Europe. Then next po is the Ishango bone. Ang Ishango bone naman po ay 18 years old to 20 years old na natagpuan po sa Ishango, which is sa Africa naman po siya. At alam nyo ba na ginamit din ang tally stick noong 12th to 19th century sa Middle Age and Medieval period, and ang ginamit nila dito ay kahoy, kung saan ang kahoy na inano nila dito is ang hazelwood at willowwood. Bakit nga ba hazel and willowwood yung kanilang kahoy na ginamit dito? Dahil sa pagkakaalam po namin na ang hazelwood at willowwood is marami po silang tanim doon na puno. Kaya ito yung naging kadalasan na ginamit nila dahil isa rin itong kahoy na matibay. Hep hep hep! Kung hindi nyo po alam, may dalawang uri ng tally stick, which is ang single tally stick at split tally stick. And kung hindi nyo po naaano, ang single tally stick is una po siyang ginamit sa Upper Paleolithic era, which is yung bone po ang ginamit nila dito. And yung split tally stick, yun nga po yung nahati nila sa gitna, which is kadalasan nga pong ginamit to sa Middle Age or Medieval era. The tally sticks were used to record, document numbers, quantities, messaging, scheduling, financial, and legal transactions. How it was used noong unang panahon, gumagamit sila ng butong kahoy o buto na tinatawag na tally sticks. Gumagawa sila ng hiwa o notches sa stick. Each knot count 1. Pwedeng bilang ng araw, hayop o bagay. Iba't ibang laki ng notch, iba't iba ang value. Mas malaki, mas mataas ang value. Para sa utang o transaksyon, hinahati nila yung sticks ng pahaba. Yung isang kalahati ay tinatawag nating stock. Ito ay binibigay sa creditor or yung pinapautangan. Yung isang kalahati ay tinatawag nating foil. Ito ay mapupunta sa debtor, yung umuutang. Sa ganitong paraan, parehong may record ang dalawang tao. At kapag pinagdikit ulit yung sticks, makikita kung tugma ba o walang daya.
For example, si Pedro ay umutang kay Juan ng 5 pounds. Gumawa sila ng tally sticks. Nilagyan ng 5 malalaking guhit, tapos hinati sa 2. Si Juan ay may hawak na stock, at si Pedro naman ang may hawak ng foil. Kapag babayaran na ni Pedro, pwedeng pagtagpuin ulit yung sticks para patunayan na valid yung utang. So in short, tinatawag natin siya dating ancient resibo, parang ganon, or contract ang tally sticks, pero gawa sa kahoy at walang sulat, guhit lang. The abacus. The abacus derives from the Latin use of the ancient Greek word abax, which means tablet, flat surface, or board. It is considered as the world's first calculator, which consists of a frame with rods or wires, in which the beads are slid to represent numbers. It was first invented in Babylonia in the year 2400 BC and was first used in China around 500 BC. And the oldest known abacus is called the Salamis tablet. How it function? Gumagana ito sa pamamagitan ng paggamit ng beads o iba't ibang markers para i-represent ang number. Kung gusto mong mag-add, subtract, multiply, or divide, ililipat mo lamang yung beads para makuha ang tamang sagot. Nung wala pang papel or written numerals, ito ang ginagamit ng mga tao para mabilang at mag-compute. Parang manual calculator, siya na sobrang useful noon. Dahil dito, nagkaroon ng foundation o based idea para mag-develop ang mas advanced computing devices na ginagamit natin ngayon, gaya ng calculators at eventually computers. So ngayon naman po, ituturo naman po namin sa inyo kung paano gumamit ng abacus. So, sa nakikita nyo po sa screen, yan po yung old abacus na ginagamit nila dahil yan po is may upper deck and lower deck. So, ano nga po bang ibig sabihin ng upper deck sa kanila? Ang upper deck po dyan sa kanila, ang halaga po ng isang beads ay 5. 5, like po, 5, 10, ganun po pag dalawa. Then, kapag nasa baba po, lower beads, lahat po ng beads dyan, isa lang po ang halaga. Like, 1 equal to 1, unlike po sa taas na upper bead is 1 equal to 5. So, kung nalilito po man kayo dyan, is, meron po ako ditong abacus, which is modern abacus na po siya, na ginagamit po siya ng mga bata ngayon. So, dito naman po sa abacus is, na modern abacus, ang halaga lang po niya is 1 equal to 1. Like, kunwari po, ito, 1 plus 2, edi 3. Tapos, 3 plus 4, 1, 2, 3, 4, 7 na po siya nandito. Like, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung gusto nyo naman po para mas maano, is pwede mo nyo po siyang ibang ano naman. Like, kunwari po, ito, ones. Ito po, tens, hundreds, thousand, and so on. So, pag gano'n naman po, kunwari po, gusto nyo ng 20 plus 5. So, kukuha po kayo sa tens. Like, 10, 20, tapos sa ones po, kukuha rin kayo ng 5 para maging 25. Like, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi 25 na po siya. Then, kapag gusto nyo naman po ipag-plus yung 156, which is kukuha po tayo sa 100, kukuha po tayo sa hundreds, ng 1 lang po kasi 100 lang siya. So, 100, tapos sa 56, sa tens, kukuha tayo 50. Ibig sabihin, yung 50 po, kukunin natin sa 10. So, 10, 20, 30, 40, 50. Then, kukuha po tayo ng 6 sa ones. Like, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lahat-lahat po siya is 156. Like, 156. So, yun po yun. So, yun po kung paano gumamit ng abacus. Thank you! At narito na tayo sa huling parte ng aming presentation, ang conclusion.
Sa panahon bago pa naimbento ang modern calculators at computers, napakahalaga ng mga sinaunang kagamitan katulad ng tally sticks at abacus. Ang tally sticks na gawa sa wood o bone ay ginagamit noon para mag-record ng numbers, transaction at schedules, parang isang sinaunang ledger o sinaunang resibo. Isa rin sa pinakamagandang tools sa pagbibilang ay ang abacus, na unang ginagamit sa Babylonia at China. Ginamit ito para sa basic arithmetic gaya ng addition, subtraction, multiplication, tsaka division. Makikita natin na kahit primitive ang mga tools na ito, sila ang naging foundation ng modern computation. Ipinakita nila kung gaano ka-resourceful at matalino ang mga tao noon sa pag-develop ng system para magbilang at mag-record, kahit wala pang papel, ballpen, o calculator. Kaya mahalagang ma-appreciate natin ang mga contribution ng sa mga ancient tools nung sinaunang panahon dahil ito ay malaking parte ng ating kasaysayan sa mathematics at saka technology. So, thank you po sa pakikinig at sana'y marami po kayong natutunan sa aming reporting at mag-iingat kayo sa araw-araw. Yun lamang po.